Good afternoon and welcome to today's episode of Classroom Talk, where we talk about real issues in education with those who live it every day, our teachers. Today, we're joined by a dedicated mathematics teacher with over 2 decades of experience in the field, Mr. Joven Villa Esther. He's here to share with us the challenges teachers face in implementing and evaluating the curriculum in today's learning environment, especially during what many call an education crisis. Let's begin. Good afternoon, sir. Can you please introduce yourself to our listeners? Good afternoon man sa inyo, no? I'm Joven Villester, mathematics major sa PNU man. And more than 20 years na in service. Dito mo ko naghalin sa una sa Sikaba during my first employment in DepEd. Mga 2006. So 19 years ko to nag-service. Then later nagbalik ko di transfer man for diri naman sa Mabini, Subong. So 24 years na ko, I think. Currently diri ko nagatundo sa Mabini, Mabini Farm School. Ang na-take up ko is Math 10. Okay, sige sir. So ang aton nga topic for today sir is about the challenges and problems teachers in the field encounter in terms of curriculum implementation and evaluation, especially at this time of learning crisis. How they were able to address these problems and what suggestions could give to further improve the delivery of the curriculum. So in your own point of view sir, sa imong nga opinion, as a math teacher, what are the common challenges teachers face in implementing and evaluating the curriculum today? Since ang direman ko nag-eskwela sa Mabini Farms, Mabini National School pa sa una, during that time sa amon nga big pa to basic education. And then daw kalain sang system sa Subong. Subong ya K-12. Ang system sa una, ang BECYA bali from grade 7 to grade 8 focus na sa quant algebra, then pagka third year geometry, then pagka fourth year amo na yung training amo sa una, pagka fourth year advanced algebra na. So kung i-compare natin subong sa BIC nga spiral ang approach, kung na bala kung tanawon no daw kabudlay para sa mga kabataan kay before sa ang BIC namin ito ya kay kung ikaw estudyante nagapamati gid ka sa imong klase, maka-acquire ka gid sa I think mga 70% sa algebra. Kung ma-acquire mo, mas marami kagid nga klase sa estudyante, especially kung mag teacher ka mo kag kung kumambis ang math, ma-major ka mo sa math, mas marami ang training kung sa BIC, unlike sa spiral subong nga halin sa gamay. Although ang grade 7 spiral naman mo, algebra may ara sang geometry, may ara sang gani subong may statistics na. The zone daw hindi bala ma-absorb sang bata, especially ang mga kabataan subong nga kanami gid mayo lang niya ko hindi magsulod na, especially sa amon hindi magsulod kalabanan, hindi bala nila siling matulid gid kung ano ang topic, hindi kumbaga hindi bala ma-absorb sa bata. Kaya pag next naman nga grading lain naman kay spiral sa mo. Although nga from grade 7 to grade 10 gina-flip lang ang content, ginapabakod lang, pero hindi ma-absorb sa bata kay nga line niya sang BEC sa una nga dapat from first year pa lang ka
nakuha mo na tanan. Second year, nakuha mo naman, magbakod ka na. Pagka third year, mo naman na may geometry, then i-apply mo na pagka fourth year, kaya ang geometry, kaya sa advanced algebra. So, kung ako yan nanamian ko tan isang sadto nga time. O galing kiti damo sang experimental sa subong nga panahon. Kaya iti yung kabataan ta daw hindi iyaga focus sa pag-eskwela. Kalabanan, kiat-kiat lang. Masubong gadgets, naging sila ka-focus, sir. Especially like mag-ahatag sila ng assignments. Laban sa mga students, gina-search na lang gid ang problems. Imagine bala, mag-ahatag ko sa nila test, gina-google pangakon nga test. Ang mga math major man, sir, nag-try man kami bala, sir, nga like sa mga application with math, pero syempre hindi namon ma-apply gid, sir, kay hindi man kami kabalo kung paano gid pala ang solving gid sa amo nga problem, sir. Yes, importante kita ni matulid sa bata kung ano ang content ng topic. Kay kalabanan mag-ano rin, masilin na sa bata yan, isisi ko lang ni, ay ko lang ni. Pag-abot sang result, hindi ka balo. Especially kabataan mo, pag tinukso mo, itukso mo na dapat ka sa blackboard, kurog-kurog. Hindi ka balo actually, hindi ka kabalo kaya nga, nagasalig sa muli. Kag isa pa, ano kung depende na sa bata, no, may harap kong isa nalamian sa mathematics. Well, sila yung kakuan nga math, mas pinakahapos na subject sa tanan. Nga man, memorize ang 1 to 9 nga number, how? Hindi mo memorize ang 4 fundamental operation. Tapos na kayo, galing kay sa ila acceptance bala. Matsiling sila nga kabudlay kayo sa math. Kay hapos, kay budlay kuno kay ang process kadamo. Hindi kung nag-follow ka lang sa process, sa rules, hindi mabudlay ang math. Pinakapos. Okay, sir. So, how did teachers try to solve or adjust to these problems? Kabudlay i-adjust ang system. Actually, ang system na hindi na siya sa aton, kundi alin na yan sa babaw nga muna. Ang especially ang problema talagang sa gina-absorb talagang bata, ginapapasal talagang bata, bisan way knowledge ng bata. Kahit kung sa mo, ng education for all na siyang program. Kung jutay ang ato ma-produce ng mga bata, nga ma-promote, sukton niya sila sa gobyerno. Kaya kung mo, ng program na siya, kinanglan, kita mo na batian yung managuro ang ginatawag ng mass promotion. Mayroon na sa mga kabataan nga way nag-eskwela, kadtuon na to sa teachers papasaron. Kaya ang question sinada ara sa teacher nga way sa kapasar nga mo mana. Kag kami mismo nga mga teachers bisan dumano na kami na nga failuron bata tungod kay nga attitude sa kabataan way gusulod. Tinukso mo sa klase hindi kabalo. Way ga-cooperate sa sulod sang klase. Then pag end sang school year, figuron mo, ikaw nga teacher, mga manabat, kaya nga, masaling sa ngagin failure mo, ano ginhimo mo? Imaginan nyo bala sa kadamo-damo sa imo bataan, sa isa ka seksyon, mayara ka ng 30 kabilog o 40 kabilog students. May ed mo na sila tanan, hindi. May kung isa lang ka seksyon, 5 ka seksyon, ang imo ginatipan kada adlaw. Yung iban sinada nagataklas sa kudal huwag nagaparticipate sa klase huwag ka na mahimo papasaron na lang tagaan mo na lang sa jutay ng mga assignment bisan gani gaugtas gani ko nagligad ha imagine mangayo ka lang output tagaan mo output wala gid masiling na siya nga tiyan di ko balo. Kung nagkaklase, huwag ka manambi. Huwag ka magpamati. Sir, what suggestions can you give to further improve curriculum implementation? What any final advice for teachers and future teachers? Okay.
Actually, hindi naman sa dapat i-advise kung teacher ka, na sa atong training kung paano natin paalamon ng bata. Ang problema talanggid ang system sa kabataan nga daw ay bala atensyon sa ilang nga pagtuon. Kay kalabanan gito sa ang mga bata yan sa gadget kinaya. Gadgets kina. So mo nakapalain subong sa aton. Galing ikaw gusto mo na gid nga magmayo tani sila para sa ila future. O galing why sila sila mismo. Ti way ka na may mo kay paano mo implement ang gusto nga naintindihan mo para ay implement mo sa ila nga amuning himunyo uwi man sila atensyon sa ila uwi sila atensyon sa ila pagtuon so way tamay mo bisan patawag tapag ginikanan nila masiling mo na sila way gidi kiti ang bata nila arada yung problema mo sa ato niya makakabalo kita ya kung paano i-deal sila nga i-mold sila kung maintindihan nila kung anong gusto nila mabalaan uga way kita silang problema hindi sa aton. How do you stay motivated and connected to your purpose as an educator? Still the same. Usually sa amon during our meetings with parents in-encourage namon kay amo ba lang ng sa amon nga maka-help para sa amon nga ang bata magano igid sa pag-eskwela. Kaya kung hindi man kami pwede maka-implement sa sabi sakito namon o kung pasakitan ng bata ngay muna kabudlay man kay ti makasaran ta pa nga. Kaya mo na lang ginahin mo namon mga makol up kami sa meeting ng pagchindi sa bataan para ang parent mismo ang nurture sa kabataan nga muna na dapat pamati attend sa klase o kung muna. Kaya ang pag-eskwela hindi lahog-lahog ang bimo. Sa ila sa inyo guro sa inyong mga pangidaron doon may mga kabataan bilang bisa nga daw wala sa focus sa mga na ti abudlay ti depende na sa inyo kung darakan sa field sa ulihi kamo na lang na develop kun. Thank you, Sir Joven, for sharing your time, experience, and honest insights with us. It's clear that while the curriculum itself plays a major role, it's the students' attitude, consistency, and willingness to learn that truly make the difference. Your passion and resilience as a teacher are truly inspiring. To all our listeners, whether you're a student, educator, or parent, may this conversation remind you that education is a shared responsibility. Let's work together to make learning meaningful again. Until next time, this has been Classroom Talk. Stay inspired! Okay.